based on our surveys, hindi sila naapektuhan. In fact, at the latest our own reading of who's going to win in 2028, it's still Sara Duterte. Nanggaling ho mismo yan sa Okta Research. Sa kabila ng kaliwat kanang korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa, patuloy pa rin hong dumarami ang mga taga-suporta ng mga Duterte habang sa ibang partido patuloy na bumabagsak dahil sa hindi nila masolusyonan ang lumalalang korupsyon ngayon sa ating bansa. Kita naman ho kasi ng ating mga kababayan noong panahon ni Tatay Digong, napakasinsero ng approach ng pamahalaan para labanan ang katiwalian. Dito sa administrasyon na to, maliwanag pa ho sa sikat ng araw na meron silang pinagtatakpan. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho sa video na to, sosoplakin lang ho natin itong si Bonjing. Ito si Ombudsman Boying Remulla. Hindi na Secretary Bonjing. Hindi. Ombudsman Boying Remulla, okay? Baka magalit sa atin yan. May pagkabalat sibuyas pa naman yung mama na yan, di ba? Pero unahin na ho muna natin itong naging pag-aaral ng Okta na kung saan nakita nila na talagang imbis na bumaba, lalo pa hong dumami ang mga taga-suporta, ang mga individual na naniniwala sa mga Duterte, lalo na ngayong meron tayong kinahaharap na napakatinding hamon sa ating bansa na kung saan ang sambay ng Pilipino nang hihingi na ho, ika nga, ng mga ulong gugulong dito sa napakatinding issue na to ng korupsyon sa ating bansa. Ito na ho muna pala ang ating pasadahan, no? Itong ito. Bago tayo dumako diyan, basahin ho muna natin ang post ng 1PH. Duterte gain more supporters than Marcos. Base yan kay Ray. Okta Research President Ranjit Ray said that based on initial data from survey to be released next week, pro-Duterte supporters now surpass pro-Marcos supporter. Naku po, yari tayo dyan! Yung mga ganyang survey pa naman merong snowball effect yan, di ba? Yung tipong pagka nakita ho nilang ng sambay ng Pilipino, marirealize nila, tama nga naman, di ba? Panahon ni Digong talagang walang ganitong klaseng korupsyon. Oo, merong korupsyon. Di natin sinasabing santo si Tatay Digong, ha? Di natin sinasabing perpektong administrasyon niya. Kahit tayo mismo dito sa PH Update, bumatikos tayo lalo na kay Duque noon. Bumanat ho tayo kay Tatay Digong noon. Di ho natin sinasabing perpekto. Pero wala hong unprogrammed appropriation na kung saan talagang kitang-kita ang pagnanakaw na ginagawa ng mga congressman. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Di ho natin sinasabing banal. Di ho natin sinasabing talagang santo ang administrasyon ni Tatay Diggs, di ba? Yung walang bahid kasalanan. Hindi. Maraming ding nangyaring kalokohan ng panahon ni Tatay Digong. Pero ang sigurado ko dito, walang kinalaman dyan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pa ho bang meron tayo dito mga kababayan? Nako, matindi ho ito. Ito na nga ho ba sinasabi natin? Ito gusto kong babaran ng konti ito Breaking! President Ferdinand Marcos Jr. announced that the BICAM deliberation of the 2026 national budget will be live stream. Anak ng toko, akala ko ba may separation of power? Anak ng Petrang Garapata, yan na nga ba sinasabi ko? Dito sa isa na to, sa 2026 budget, sinasabi niya na ila-live stream. Yung tipong ang dating parang inuutusan niya ang mataas at mababang kapulungan ng Kongreso para i-televise ang BICAM na yan. Ang problema ho dito mga kababayan, ika nga dito kay Senator Rodante Marcoleta, ang ginagawa lang nila dyan nagbimerienda. Paano? Kung yung ite-televise nila, tapos na palang usapan bago pa nila i-televise. Kunyari, ang live nila magi-start ng 10 a.m. 10 a.m. Pero 6 a.m. pa lang, nagtitipon-tipon na yung mga magnanakaw dyan sa BICAM na yan. Pinag-aaralan na nila kung paano pagnanakawan ng sambayanan. Hindi nyo ho masisi yung mga ordinaryong Pilipino kung ganito mag-isip dahil kasalanan nyo rin. Halimbawa na lang yung ICI na yan. Imbis na ilabas nila sa sambayanan yung ginagawa nilang deliberation o yung ginagawa nilang pag-iimbestiga dito sa maanumalyang flood control project na to. Anong nangyari? Sila lang nakakaalam. Kung ano sinabi ni Martin Romualdez, nitong si Joel Villanueva, Chis Escudero at itong si, ano pangalan niya?
nitong si Jinggoy Estrada, wala ho tayong alam doon. Partida ha, iniimbestigahan nila dyan yung pera mo. Pera natin lahat. Di ba? Pera mo, ikaw na nanonood dito sa video na to, yung iniimbestigahan nila sa ICI, hindi pera ni Marcos Jr. Para siya ang magtalaga ng mga mag-iimbestiga dyan sa korupsyon na yan. Ang perang iniimbestigahan nila, yung perang nanakaw, pera mo. Kaya kung magsalita ka, at kung manghingi ka ng transparency dyan sa komisyon daw kuno, may karapatan ho kayong mag-post sa social media at itag nyo ang independent commission na dapat isa publiko ang ginagawa nilang investigasyon. Ano po bang nandito? To further encourage transparency, intend to live stream the BICAM, Marcos told reporters, there is no more small committee. Ibig sabihin, alam mo pala yung small committee. Brad, ba't di mo naman kami balitaan kung ano na pag-usapan? I have the agreement with the Senate President and House Speaker na we will live stream. Kasali ka ba sa Legislative Department? Sa Executive ka nung we will. Si Raulo. The entire process. He also said, anak ng Petrang Garapata. Ganon. Wala tayong problema sa pag-live stream. Matagal nang nangyari ang nakawan. Doon pa lang sa National Expenditure Program. Tapos na ang nakawan. Tapos na ang nakawan, mga kababayan. Doon pa lang sa NEP, tapos na ang nakawan. Pagka yung mga nasa Malacanang hindi mapagkakatiwalaan, kahit ano pang live stream yan, mangyayari ang nakawan, mga kababayan. Sige, hindi na sila makakapagnakaw. Maya't maya mayroong mananalo dyan sa loto. Pustahan tayo. Sige, ipupusta ko yung ano ko. Yung buhok ko, sige. Pustahan tayo pagka hindi na nakapagnakaw yung mga yan. Maya't maya mayroong nananalo sa loto. Bago bumaba si Marcos Jr., the whole year, anak ng Petrang Garapata, ito ko sisiguraduhin ko sa inyo, 10 milyon pa lang ang loto, napapanalunan na. Punta na ho tayo dito kay Sir. High blood ka na naman, PH. And that they have a specific reform agenda to push. So, Yan. now, Saka isa pang tanong, i-stick Yan. ba siya? Will the outrage stick to the politicians? Yan. Kasi, halimbawa, tanongin Yan. na natin, yung mga Dutertes, di ba? Yan. Masyadong Yan. Gusto ko maraming mga dinidikit Duterte. sa kanila. Yan. Maapektuhan ba sila niyan? mukhang Hindi pa narinig pa lang yung Duterte, umiiling tong si Sir eh. Iba ang kinikwento ng mga datos. Iba ang sinasabi ng datos. Nakakatawa ka. Okay, namnamin ho natin ang sasabihin ng Okta Research. based on I can't disclose everything, but based on our surveys, hindi sila naapektuhan. In fact, at the latest our own reading of who's going to win in 2028, it's still Sara Duterte. Not by much, but significant. Yeah. But for certain personalities who are associated, who are named Sa flood control. sa flood control, Ang sakit no, Boboy Remuliano. Ang sakit no, pinadalo nyo na sa Dahig Netherlands si Tatay Digong at lahat-lahat. Mananalo pa rin si BP Sara. Ouchie. Aray ko. Ano ba Garapata? Pinadala nyo na sa Dahig Netherlands si Tatay Digong at lahat-lahat. Sinampaan na nila ng impeachment itong si BP Sara na alam naman natin nangyari dyan sa Korte Suprema. Dumadami pa supporter nila. Aray ko. Tawagin nyo na lahat ng santong kilala nyo. Dahil sa 2028, ika nga, ang buhay parang gulong, boying. Huwag mong sabihin impeachable government official ka dyan. Enjoy mo lang yung pwesto mo na yan. Enjoy mo lang yung pagka-ombudsman mo na yan. Lahat ng power tripping na kaya mong gawin mo na ngayon. Ika nga, pagka si BP Sara nakatakbo sa 2028, nako, yari ka. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng subalbahay kay Tatay Digong, anak ng Petrang Garapata, eto sinisigurado ko. Umaga, tanghali, gabi, madaling araw, talagang bababaran ko kayo. Sisikat kayo sa mga panahon na yun. Di ba kayo kinakabahan dyan sa sinasabi na ng Okta? Oo, nasa inyo kapangyarihan, pero sinisigaw ng sambayanan, Duterte pa rin. Ang walang niya kayo. control mess. Wala. Talagang laki ng impact sa trust, performance, and even just the inclination, the question, will you vote for them if there's elections today?
Makikita mo talagang Meron na kayong gano'n. Baka, meron na kami for certain. baka pwede nyo, kailan nyo ilalabas yan? Commission din eh. So, ano yan. But what I'm saying is, people took a hit here eh. The political system took a hit here. We're still looking at the numbers for the president if he actually took a hit, if his trust and approval ratings actually went down. But we haven't, we'll release that this week, end of this week or early part of next. Yung mga reporter na paano eh. Tanong-tanong pa natin yun. Mako-content tuloy ni PH up din. week. Does it go down to granular level of details, Prof? I mean, both houses of Congress took a hit. Anyway, ang issue dito, hindi naiintindihan nitong mga gustong solusyonan itong problema na to, yung totoong problema, yung solusyon o yung gustong makita ng sambayan ng Pilipino. Ay, hindi pa rin naririnig tayo pero hindi tayo naiintindihan kasi mga bangagyang mga yan. Di ba? Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Naririnig naman tayo pero hindi tayo naiintindihan. Kasi pagka hindi usapang pera ang ating sinasabi sa mga yan, wala naman usi. Pero pagka usapang pera, anak ng tokwa, kahit madaling araw sa tingin ko gigising yung mga yan at pilit iintindihin ang ating mga sasabihin. Pero pagka issue na ng corruption, transparency, accountability, anak ng tokwa, magbibingi-bingihan yan. Sisinghot na lang ng pulburon yan. Pero hindi ho makikinig yan sa daing at panawagan ng sambayanan. Dito na ho tayo. Uy, naku, ito na nga ba sinasabi ko? Long time. Anak ng tokwa. Ito talaga si Boying. Oo. Kumusta ka naman, Ombudsman? Ano ang mga bali-balita ngayon sa buhay natin? Ito, pakinggan natin. Ano naman to? Umanda na ho kayo. At ngayon, kung pagmumukha pa lang nitong Pitos etong si Boying Remulla ay nabubwisit na kayo, pwede na ho kayong mag-skip ng video. Pwede na ho kayong umalis. Ngayon, kung gusto nyong marinig yung pagbalagbag natin sa kanya, wala naman po problema. Pwede ho kayong manatili at talagang tuloy-tuloy ho natin ang ating talakayan dito sa naging interview niya na to sa Billionaire News Channel na kung saan binanata ni VP Sara. Maganda lang sa inyo si Kokak eh. Walang niya kayo ha. Boying Remulla, who joins us via Zoom. Ombudsman, welcome to the show and thank you so much for your time. And of course, congratulations to you. Thank you. Good evening, Pinky. And So, Ombudsman, yesterday, you, once again, I would have to say you're allowing now the public to access SAL-ends of government officials and employees that fall under the Ombudsman's office. I understand kasi, sir, that not all SAL-ends are filed with the office of the Ombudsman. For purposes of Yes. clarification, sir, who submits their SAL-ends to the office of the Ombudsman? all employees of the executive department should have a file with us. But usually just salary grade 27 and above are filed with us, and the rest goes to the Civil Service Commission. But with the digitizing now of records, I think we can accommodate all the records of all government officials, including the other branches of government if they will allow it. At least that is what we say now, because we will have to request them to issue us copies. Ano yan ha? Double-edged sword yan, Boying ha? Baka akala nyo, yung ano na yan, baka hindi yan magustuhan ng iyong mga kamag-anak, kaibigan. Yung pagsasapubliko ng salin na yan. Pero tayo hong makikinabang dyan. Kung totoo, mga datos ang ating makikita, hindi yung ika nga, di ba? Kayo ba naman, di ba? Alangan naman. Okay na ho mga ano yan, mga salin na mga yan. Ngayon sinasabi nila, ito ho, kung tawagin ito band-aid. O kung tawagin ito yung candy na ilalagay sa bunganga ng sambayan ng Pilipino. Kasi umiiyak ngayon ang buong sambayanan eh. Ito yung magmimistulang candy na para tumahan tayong mga Pilipino. Dito sa buwisit na salin na to. Walang kwenta yung salin na. Yung loophole ng SALN na yan, binulgar na. Walang iba kung hindi itong si former Senator Miriam Defensor Santiago. Pagka magpapail na ng SALN, kung ano na yan, ilalabas na nila pera nila. Di ba? O, ilalabas na nila. O, ipapangalan na kung kani-kani mga, dun sa mga crony nila, di ba? O, para hindi makita sa SALN. Pagkatapos ng na-file ng SALN, papasok na naman yan ulit. Ganun lang ho yan mga kababayan.
Nagsabi niya nitong si former senator, wala kwenta yan. Ano yan kumbaga, para ang administrasyon, dahil nga sa kinakasangkapan nila ombudsman, mapakita sa sambayan ng Pilipino na sincero ang pamahalaan para magpakita ng transparency. In the first place, kung talagang sincero kayo, yung ICI muna. Anak ng toka, ano kayo, salin kayo ng salin. Yun munang hearing ng ICI ang ating isa publiko bago yung salin na yan. One step at a time. Relax ka lang, boying. Manawagan ka sa ICI na isa publiko nila yung hearing na yan. Piece of their SALENs also. So, sino pong nagsasubmit sa inyong opisina ngayon? President? Vice President? Vice President, the Executive Department, Cabinet Secretaries? Cabinet Secretaries, and everybody else who has a record of SALN above Salary Gate 27. Sabi siguro ni Boy, anak ng toka, napasubo ata ako dito Optics lang yun Optics lang yun Bakit? Ito na ini-interview sa akin. But with the digitizing, as I said earlier, we'll be able to have everything on file very soon. But Ombudsman, the senators and the congressmen, they don't file their SALNs before the office of the Ombudsman. Hindi ba they file it in their respective SecGens? Yes, the House keeps its own records of the SALN, and the Senate does it also. But there is no record naman of them withholding information from the Office of Ombudsman so far. But as far as public access is concerned, that is another story because everybody has his own rule. And probably I will have to meet with many of them on how we can make this more transparent for all agencies concerned. It's important you said that, sir, because I was actually trying to research on this. And that's why I want Yung kutis ni Boy, yung tipong... Oo, pero parang okay ka lang ba, sir? Buhay ka pa, yung tipong balat mo, yung kulay ng mo, mukha mo, di ba? Iba na siya Parang sinasabing maganda kutis natin, lagi rin naman tayong nasa arawan. Pero iba tong kay Boying siguro. Kasi kung masama ugali mo, magre-reflect yan sa pagmumukha mo. Maniwala ako kayo mga kababayan. Kaya kayo huwag kayong masama ugali kasi sasama yung pagmumukha nyo. Makikita nyo yan mga kababayan sa mukha ng isang tao. Pagka masama ugali mo, 100%, magiging masama pagmumukha mo. Sama mo naman. Paano? Mabait naman ako pero masama yung pagmumukha ko. Ibig sabihin, yan? Kung tawagin niya inborn. wanted to start with the fact that if we were to talk about senators and congressmen, they do not submit their SALNs to the Office of the Ombudsman. Ma'am Pinky, ito naman si Ma'am Pinky, hindi naman, yung polisiya na yan, para magamit sa mga kalaban nila sa politika. Kalaban ba yung mga congressman? Kalaban ba yung mga senador? Siguro ang sisilipin nila na SALN sa Senado, si Senator Joel, Senator Jinggoy, Senator... yung mga na-implicate sa... Yan yung may sisilipin nila. Si Erwin Tulfo, si Rafi Tulfo, isisilipin nila. Diba? Si School Bukol at itong si Ping Lacson Boy Tago, sisilipin nila. Anak ng Petrang Garapata. Hindi yung mangyayari They yun. submitted to their own departments. But ang Ombudsman po, Presidente, Vice President, Cabinet Secretaries, and Constitutional Commissions. Here's where at least I saw a possible problem that it appears, you can correct me if I'm wrong, sir, that with regards to the Supreme Court, meron po silang sariling guidelines on how to allow the possible release of SALNs. The Yes, Senate... they've always acted that way ever since. No? Well, actually, I will have to speak with them about this because the success of the justice system and everything about it also relies on the Supreme Court. I mean, half of it, or maybe more than half of it, is the Supreme Court. So the transparency that we require of everybody should be there also for the men in robes, the men and women in robes. Yeah, that's why I wanted to discuss that with you, Ombudsman. Dahil
from my understanding, may guidelines po ang Supreme Court, may guidelines po ang Senado, may guidelines din po ang House of Representatives. And then, Yes. of course, the Office of the Ombudsman also had its own guidelines in the past when it was Ombudsman Samuel Martires, di ba? Doon nga po medyo natigil, hindi pinayagan unless with the consent of the party, hindi ho ba? That's Yes. why it became very controversial. So, how will this work? If you look at Republic Act 6713, which actually, doon po nakalista yung dapat mag-submit ng SALN, ano po. How, are you looking at a way to kind of make this consistent among all branches of government in terms of how we are able to access the officials' SALNs? Yes, Pinky. I think that that all departments should be able to should have the same transparency as we are setting in the Office of the Ombudsman, because everybody here, all the government officials have accountability issues, diba? We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Yun nga sinasabi ko lang, wag lang masira yung data privacy ng ibang tao, kagaya ng mga pangalan nga ng mga minor children, yung exact address, yung Hindi yun. Anong minor children? Diretsuhin mo na kasi kami. Yaang ano na yan, politika yan. Meron lang kayong mga grupong tinatarget, kaya talagang palong-palo kayo sa SALN na yan, anak ng Petrang Garapata. Ang bihira yan, 3 taon? Ngayon, 3 taon, totoo. Ngayong 3 taon ng pamumuno nitong bangag na to, ang battle cry niya ngayon, SALN. Kwento niyo sa pagong. Tatlong taon. Noong nagkanda-hendot-hendot ang administrasyon niya para mapatahan ng pag-iyak ng sambayan ng Pilipino, magsasalin tayo, battle cry niya, transparency, salin. Ano kami, mga siraulo para paniwalaan kayo? signature, Wala kayo dyan. yung government ID numbers. Siyempre, iniiwas natin yan. Pero otherwise, we should try to be as transparent as possible, because it is critical to our country that we curb corruption. It's already a crisis of proportions talaga. So, part of the resolution or the Meron tayong nabasang comment dun sa isa sa mga video natin eh. Gaano daw ho tayo katiwala sa mga Duterte? Ako kahit hindi ho nila ako kilala, wala ho tayong personal na connection sa mga yan. Pero sa pagiging Pilipino, naniniwala ho tayo mga kababayan na kung kaya ba natin isaalang-alang ang ating buhay, ha? Tipong ipagkatiwala ang buhay natin sa mga Duterte na yan. Kaya ho natin. Yun na lang ho mga kababayan. Kung naalala nyo yung kababayan nating na nagurgur sa Kuwait, yung lagay sa loob ng ang tawag dito, ng refrigerator, di ba? Anong ginawa ni Tatay Digong doon? Kulang na lang magwala siya, di ba? Total ban sila doon. Ganun ho katindi si Tatay Digong, kahit isang Pilipino lamang ang maabuso sa ibang bansa, talagang makikipagbahalagbagan ho yan. Ganun ho katindi ang tiwala natin dyan. Sa mga Duterte, in general sa mga Duterte, lalo na yung mga nasa politika, kaya ba natin pagkatiwala ang ating buhay sa kanila? Kaya ho. Kaya ho. Sa mga Marcos, kaya. Anak ng tokwa, kaharap mo na yung mga yan, kung ano-ano sinasabi sa harap mo, binibenta ka na pala, hindi mo pa alam. decision that you put forward is that we will be able to access the officials' SALNs, but there will be redacted parts. Konti lang naman nare-redact yan, Pinky. Konti lang talaga, kung tutuusin. Hindi naman masyado talaga eh. Ito lang talaga yung pinag-iingatan mo, makidnap yung anak at baka sa ating ibintang may mangyari. Dapat talaga alagaan din natin ang nature ng information na ating binibigay. Understand, sir. In fact, I wanted to discuss that with those watching us right now kasi tatanggalin po syempre, yung pangalan ng mga anak. You don't want to know Minor children. the minors rather, and their Yes. age. Hindi ho ba? Yes, And yes. even the exact address will be redacted. Exactly. Bawal din yan. Oh. Ano pa po yung redacted? Sabi niyo kanina, yung signature obviously. Signature. Yun. Basically, yun lang talaga eh. Yung home address, very important yun. Kasi baka dumugi ng tao yan. Tapos maging lynch mob eh.
Sana iwas naman natin yung So ganung pwedeng way. ilagay lang po, kung nakasulat po, Makati, iiwan lang po ba yung Makati o i-redact din po yung Makati? Yung Makati, iiwan natin yun. Okay. Iiwan natin yun kung gano'n. Iiwan yung city, hindi lang po yung exact address. All right. Of Okay. course. So now that we will have the opportunity, sir, to access the SALNs of these officials, there were guidelines that were, rather, these guidelines that you set forward, first, no, sir, has to be published in a newspaper, tama ho ba, of national circulation, and it will only take effect 15 days after that? Yes, we hope to be doing that as soon as possible. I think we're there already. I think that we submitted for publication already. Ombudsman, can anyone ask for a copy of a SALN of the President or the Vice President? Pwede. Pwede naman. Meron lang undertakings naman dyan di ba? Ang gusto lang natin talaga, responsible people ang kukuha. Kasi dapat baka ma-weaponize, Pinky Baka naman iba ang kalabasan yan. Ang sinasabi ko nga, kung meron kang investigative arm na gumagawa, kung meron kang investigative report na ginagawa, bigyan nyo naman kami ng kopya ng inyong output. Kasi that will also give us a clue on the job we have to do. Feedback mechanism din kasi ang public Kaya sa akin, walang problema ang pagbibigay ng SALN. But I expect no less than reciprocity that they will also give us information. Yeah. Kaya meron po mga exceptions ni Huba. I want to put that up on screen. Meron yung, ang exception, obviously, kung yung office is not the official repository, syempre, paano naman po ibibigay yon? The Yes. requested SALN is not on file. Can we talk about that briefly, sir? The requested SALN is not on file. Paano Well, nga po yun? ano yan kasi pag not on file, that's what we will indicate. Pero hihingin namin sa kanila yung kanilang SALN pag hindi namin mahanap sa file namin. Kasi dapat nandun sila, dapat meron silang record sa ombudsman ng kanilang SALN. Okay. So, and then there are other... Kasi ang mangyayari ho dyan mga kababayan, anong investigative journalism, hindi ho mangyayari yan. Yung lahat ng kakampi na network na nitong administrasyon, iisa lang ho ang hihingin nilang SALN. Kay VP Sara lang. Lahat sila, si VP Sara lang. At yun, hihimayin nila yun. Talagang, ang SALN ho talaga na microscope dito, iga nga. SALN lang ni VP Sara. Unahan ko na ho kayo. Para paliwa. Yan ang realidad ng politika sa Pilipinas. Wag na ho tayong maglokohan dito, ika nga. Kasi magtaka ho kayo pagdating ng araw, ika nga, nag-umpisa yung pagre-release ng SALN na yan ng, ang tawag dito, ng ombudsman. Tapos sabihin nyo, ba't kay puro kay VP Sara lang? Yun ho talaga ang game plan. Diba? Ang game plan ho nila, mabulatlat kung ano mang meron itong si VP Sara. Wala naman tayong problema dyan. Alam naman ho natin na walang tinatago yan si VP Sara. Ang atin dito, kung tatrabahuin nila si VP Sara, kakalkalin nila sa alin ni VP Sara, dapat lahatin natin, hindi lang si VP Sara. Yun lang naman ho ang atin. Other exceptions, there's evidence of extortion or safety threats. The identity of the requesting party is fictitious. Obviously, bakit naman po ibibigay yan? Dapat talaga mag-ingat. I guess the question there, sir, really is, how can, these individuals, these officials, even someone like you, paano ho mas-safeguard at hindi po ito magamit for politics at and in line with actually what is stated in the law, which is RA 6713. Basically, how do you balance both, sir? Yun nga yun the right to know should be balanced with other rights of people who are divulging or disclosing their personal information. Pero siyempre, as public officials, it's par for the course. Pag ikaw may public official, dapat ilahad mo yung kailangan mo ilahad. Kaya mo tinanggap yung trabaho yan, kasama yan sa kondisyon. Pag hindi mo sinama yan, para namang masado ka namang nagpapaka primadonna na hindi mo bibigay yung information mo. Accountability issue to Pinky. So, Okay. everybody should. Primadonna. Naku ng tokong garabato. Meron pa nalalaman primadonna ito. Sino primadonna? Si Marcos Jr.? Pambira ka talaga, boying ha. Ikaw ha. Yeah.
Ombudsman, there are concerns that this move of taking away that restriction imposed by your predecessor, Ombudsman Samuel Martires, may be used could be a way to target Vice President Sara Duterte. Please respond to that, sir. Yan. Well, ano yan? Hindi, yung bilyonaryo na yan, ano ho yan? Nakita nyo naman kung paano binanatan ni VP Sara yan. Nandiyan yung bilyonaryo para pagpaliwanagin, kasi nag-press con si VP kaya kailangan sumagot ni Boying. Di ba kanina nag-press con si VP, kahapon tsaka kanina. So ngayon, kailangan yung sumagot dito kay Boying at ang magiging kasangkapan dyan, yung bilyonaryo news channel. O, sige, Kanya-kanya kasing fear yan sa mga tao eh. And sana wag manaig yung fear na yon kasi mas mahalaga yung accountability issue para sa ating lahat. And then that's part for the post. Brad, pag presidente na si VP Sara, sana yung mga sinasabi mo na yan, tayuan mo yan ha. Yung accountability. Anak ng tawa, feeling ko gumanda at kalusugan mo dahil medyo nasa 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 upper hand kayo ngayon. Kayo nasa attack mode kayo eh. Pero pag si VP Sara na, wag ka mai-stress ha. Ako ayaw kitang ma-stress, sa totoo lang. Gusto kong panagutan mo yung ginawa mo kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yung hindi niyo siya binigyan ng pagkakataon na humarap sa hukuman sa Pilipinas. Tapos sinasabi niyo mahuhusay ang mga korte natin. Pambira yung mga ngayon, yung mga contractor, yung mga district engineer, yung mga congressman, due process sila. Nagnakaw. Bilyon. Ang daming Also, Kaya talaga to. yun nga, yung weaponization ng SALN, we don't want that to happen. But sometimes it's the only way that we can check the lifestyle of people. And it includes everybody, Pinky. It includes everybody. Yeah. I think when this was being talked about, the Vice President actually said, I think nagamit niyo po yung word na sisilipin natin, yung mga SALN. And I think the Vice President said, not in these exact words, pero parang wag na niyang silipin, tingnan na niya. Kayo po ba, Ombudsman, have you seen the SALN of the Vice President? Pinky, it's the third day of office now, officially. So I haven't really gone into that. Tignan mo na kasi, nahihiya ka pa to naman si Bonjing. Boying, ito talaga si Boying. Tignan mo na kasi yung salin ni BP. Kahit ako na nagsasabi sa inyo, si BP ang target ng pagiging ombudsman niya. Nakita nyo naman kung paano niya tinrabaho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, para wala ng problema, tignan mo na. Okay lang naman sa amin. Alam naman namin na aso ka ni Marcos Jr. at lahat ng lahat ng nangyayari ngayon para yan sa interes ng administrasyong Marcos, hindi interes ng taong bayan. Kahit paano yung pagbalik ta rin, yun ang katotohanan mga kababayan. Una namin pinag-aralan talaga is to come up with the rules so that we can release the SALNs already. Rules. Buti pa sa SALN, merong rules, pero yung pagpapadala ng Pilipino sa ibang bansa, ora-orada lang. Kunin yung may aeroplano, lipad na yung si Tatay Digong. Pambihira. Siyempre, we have to protect also the privacy rights of people according to the data privacy law. We have to balance the interests of people. Pero, ano yan lifestyle check weapon talaga ang SALN. It is actually the intention of people. Para Lifestyle check weapon yan. maging accountable tayo, di sabihin natin kung ano meron tayo sa sibulat sa pulpa. Kaya nga, tingnan mo na yung salin ni BP Sara. Ano pa hinihintay mo? Ngayong gabi, pakuha mo, basahin mo lahat, isa-isahin mo. Huwag wala ka na maraming gagawin po. Kung yung salin ni BP Sara, basahin mo, matulog ka, tignan mo, tumatay ka, lahat ng ginagawa mo, yung salin ni BP Sara, ilagay mo sa pagmumuha mo. Dahil pagpasok po sa gobyerno ay nakasaad na po yan sa sa RA 6713. Hindi ho ba? All right. So you were saying mga ganyan, madam, yan gusto ko yung mga RA eh. Paandaran nyo kami ng RA. hindi nyo pa nasisilip, hindi nyo pa natitingnan, it's only been your third day. That's correct, no, sir? Silipin nyo Yes, na. third day. So I would assume the salin ni same for BP President Sara. Bongbong Marcos. You haven't seen his SALN either. Have you seen anyone's SALN yet, sir? Sorry. But sayang. Sayang. Nakakatawa, sayang talaga. Not yet. I have not seen anybody. Okay. Anybody's SALN. All right, Oo, sir, I'm going to give you time to take a breather. Let's take a very short break. We'll be right back. Painumin nyo muna ng tubig, napagod.
Mahirap kasi he's my predecessor. But all the information will be available naman. I think that pati yung akin naman available eh. Hindi naman yan, wala naman tayong itatago rito. Yeah. Actually, I wanted to go there, sir. So, obviously, yung inyo po is already in order. At did you submit your own SALN? Ganun ho ba Of yun? course, Did you of course. submit your I've been doing SALN? this for the longest time, Pinky. Yeah. I've submitted SALNs for at least 20 years of my life as a public official. Yeah. And you were I submitting. have a total of around 20 years. And this time, of course, in the past couple of years, sir, being DOJ secretary, you were submitting this to the Office of the Ombudsman. So, nandiyan na po yan. Andiyan na yan. Andiyan na yan sa akin. Oh, And andiyan we are also free to look at your SALN. Of course, of course. Of course. Would you be able to tell us your net worth, sir? Ano yan eh, hindi ko alam kung acquisition value or market value. Sabihin mo Pero na lang, kasi magkano? syempre nagbago yung mga values, di ba? Ano naman yan eh, I've had a long professional life and I inherited some property. I'm okay. I'm not the richest, I'm not rich if you Magkano? compare to many people. Ba't di mo masabi-sabi yung net worth mo? 1 billion, 2 billion, 3 billion, 1 trillion. Magkano? But I've done well. That's all I can say. All right. Ombudsman, again, Kita nyo na? Gusto nyong silipin, gusto nyo isa publiko yung SALN nung kung sino-sino, tapos yung inyong network lang, di nyo mabanggit-banggit sa media. Lunya kayo? Yan problema. Kung makaasta, akala mo kung sinong santo. Pero pagka siya na tinanong, walang masagot. no? Kasi baka lang po, meron pong humingi ng copies ng SALN ng ilang mga senador, ilang mga congressmen, especially those who have been mentioned in this flood control scandal. Again, so right now, sir, would it be right to say that if anybody wanted the SALNs of congressmen and senators, hindi po sila sa ombudsman sasangguni? With their respective houses. With the Senate, for the senators in the Senate, and for the congressmen in the House of Representatives. Wala pa yan sa amin. That's one thing that we have to make clear. Kasi nga, ang fight against corruption is a whole of government approach. Dapat yan, all branches of government, tulong-tulong. And it should start with us. All right. Fighting corruption, you were talking about that earlier. This is one way to actually fight corruption. What about lifestyle checks, sir? Is this Yeah, something you lifestyle will check. aggressively pursue? Yan. Yes, kaya nga nakalagay nga sa memorandum namin yun eh. That it's a lifestyle check tool eh. And we want Lifestyle crowdsourcing. We want people to tell us what they see. So that we can act accordingly, di ba? Ganun naman yan eh. Teka lang. Anong lifestyle check pinagsasabi nito mga to? Tapos na ba tayo sa lifestyle check nitong si Zaldico? Nitong si Christopher Ko? Yung Christopher Ko ba yung pamangkin nila? Yung lifestyle check nitong mga congressman, di ba? Crowdsourcing, pinakita na namin sa inyo, mga Patek Philippe, yung mga trip nila abroad, mga pupunta nila sa Europa, sa Amerika. Ano ba? Crowdsourcing. Lifestyle checks will be very important because that's the first indicator that something is happening. Something is afoot that should not be. Bulahan na naman. Kaya nga, I advocated lifestyle checks as early as 2001, late 2001, when I was employed at the Senate. And that's one thing that I advocated at that time. When I was still speaking for President Estrada, yun ang sinasabi ko na nung araw, dapat magka-lifestyle check. All right. Dapat hubang matakot na Lifestyle check. ang mga opisyal, whether politicians, whether government officials or government employees because of this possibility, this openness to look into SALNs, and this fight against corruption that could lead to lifestyle checks. Dapat hubang matakot na yung mga corrupt. Alam mo yan, Pinky, may kasabihan naman yan, this too shall pass. You may face a crisis one of these days because of that. Pero lilipas din yan. There are ways to resolve it na transparent pa rin ang way. It reminds me kasi, Pinky, I had a visitor the other day. One of my close friends, at least he was my party mate at that time in Congress. And he was accused in a PDAF cases. And nagsauli siya, he gave full restitution and more. He was suspended. He had to undergo a whole process. And sabi niya,
hindi na ako uulit, boss, sabi niya, hindi ko na uulitin yung nangyari sa akin. Kasi ngayon lang siya nabigyan ng clearance ng Sandigan Bayan. So, ano yan, do not fear that these things will happen to you because it's par for the course. When you want to serve, the road is always full of obstacles, and of course, there are ways for people to probably abuse power that should not happen. At dapat i-correct natin to this mechanism called the Ombudsman's Office. Who is this friend of yours, sir? Wag na nating mabanggitin. Ano na siya, off the watch list na siya. At sabi niya, hindi na ako uulit. He was a former congressman. Yeah, I'm trying to think of who this Ano, person low profile to. Hindi siya sikat. Pero talagang nagdusa siya. Nagdusa talaga siya. Kasi nga, PDAF cases yan eh. Isa siya sa nahuli sa PDAF cases. Pero hindi politiko. Hindi na siya politiko. He was a congressman. Dating congressman. Sorry, yeah, okay. I was thinking of someone else. All right, sir. Ayun na nga mga kabayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa BH Update. Nako, Boying ha, talagang nagpapakute ka, talagang ano yan, siguro iniisip nito si Boying sa lahat ng kalokohang ginawa ko dito sa isa na to, babawi na ako. Babawian pala si Bibi Sara. Maraming salamat to, mahal natin Pilipinas. And, ngayong gabi na to maluwag na ang ating pakiramdam, di ba? Masaya na ho tayo dahil ika nga natalakay na natin tong video na to ni Boying Remulla. Mahal natin Pilipinas.